Hello everyone! Live update lang tayo para lang alam nyo what's next. What's next ang arte? So yes, tama yung title na nabasa ninyo. We are not granted with multiple entry visa ng Japan. So bakit ba namin gustong mag-multiple entry visa? Yung series kasi natin, gagawin namin siyang pang 1 year. For example, ipapakita sana namin sa inyo iba't ibang seasons. Yan, for example, yung summer, yung autumn, yung winter, and the next year, yun namang cherry blossom again, parang ganyan. Yun sana yung gusto naming ipakita sa inyo. And experience din, of course. But unfortunately, hindi tayo nabigyan ng multiple entry visa. Ano ba yung mga requirements na pinasa namin? Kapag pangalawang beses nyo na mag-apply ng Japan visa or third time, ganyan, mas konti na yung requirements. So, in our case, ito na yung requirements na pinasa namin. Passport, ID picture, bank certificate, and then cover letter. Yun na lang yung pinasa namin. Kasi nga, pangalawang beses na namin. And then, because nga na mag-i-intend kami na mag-apply or mag-request ng multiple entry. So, bibigyan din kayo ng multiple entry sheet na request yun, parang ganun. And then, ilagay nyo na lang din sa may cover letter nyo yung reason kung bakit. So, kami, yun yung mga pinasa namin. And then, yung cover letter, magpapasa lang kayo kapag meron pa rin kayong kulang doon sa may mga requirements na kailangan nila. So, yun yung mga pinasa namin, guys. And then, in-explain namin bakit ba namin gustong pumunta sa Japan ng multiple entry. So, piniliwanagan namin na gusto namin ipakita or una, gusto namin ma-experience as a person. And then, as travel vloggers, gusto rin namin maipakita sa inyo yung iba't ibang season ng Japan. And then, yung pinasa namin, guys, na bank certificate, nagsigurado kami. Nagtig-dalawa kami ni Enzo. And praise to God naman, pareho naman yung 6 digits. Pero, hindi pa rin kami nag-grant. So, hindi na namin alam kung anong reason, hindi naman nila yung sasabihin. And then, we only found out, parang ang arte-arte ko, isa nasa milikuran ko, nalaman lang namin nung June 10 pala, nagkaroon na pala ng bagong rules or requirements yung Japan Embassy. Ang gusto pala nila, yung ipapasa yung bank certificate, nakalagay doon na with 6 months ADB. Dapat malinaw na malinaw nakalagay with 6 months ADB. Kasi kapag wala nung word na yun na 6 months ADB, kailangan yung magpasa ng bank statement ng 3 months. So kami kasi yung naipasa namin, wala nun. Kasi hindi pa naman namin alam na ganun na pala. And then hindi rin naman nasabi pa ng agency that time. So hindi kami nakapagpasa nun. So ngayon, alam nyo na, started June 10. Kapag nagpasa kayo ng ADB, make sure na may nakalagay doon na 6 months. Hilingin nyo yun sa may bangko ninyo. Usually yung bangko kasi wala, hindi nila nilalagay. Basta ilalagay lang nila ADB ninyo, hindi nila sasabihin kung ilang months yun. So ngayon, i-request ninyo, dapat nakalagay talaga with 6 months ADB. So yeah, so nung kinuha namin yung passport namin, syempre medyo nalungkot kami. Kasi nga, syempre, di ba, ang in-expect natin na mabibigyan na tayo ng multiple entry visa. Number 1, kasi nagkaroon na tayo ng single entry. So, alam nyo na rin, number 1, huwag tayo mag-expect. Kasi, the more tayo nag-expect, the more yung, disappointment. So, pagbukas namin, parang, oh my gosh, hindi kami na-approve ng multiple entry visa. Parang yung kagad yung na-fill namin, which is very bad. Ngayon lang namin na-realize na hindi dapat ganun. Kasi, God is good dahil na-approve pa rin naman tayo, nag-grant pa rin naman tayo ng single entry visa. Yay! So, ibig sabihin, makakapunta pa rin naman tayo ng Japan. Medyo na iba nga lang yung plano. Kasi, ang una naming plano, kung ma-approve kasi kami ng multiple entry, baka hindi pa kagad kami lumipad. Kasi, di ba, kapag na-approve ka kasi ng multiple entry, for example, 5 years, so pwede mo siyang ilipad basta pasok doon sa may 5 years. Kapag kasi single entry visa, kailangan mo na siyang ilipad within 3 months. Tama ba? Yung validity kasi nung visa natin, 3 months lang. So, kailangan namin siya ilipad agad. So, yun lang yung naiba. So, kailangan namin pumunta kaagad ng Japan, Karakaraka. Ganun siya. So, kaya kung napapansin ninyo, yung nakaraang vlog natin, Boracay lang muna yung pinuntahan natin. Pinaghandaan namin yung Japan. Paghandaan namin to kasi nga nabitin talaga kami. Ang dami naming hindi nakain, ang dami naming hindi nagawa. So this time, gusto naming ma-experience yung Japan
yung Osaka, na talagang yung parang ninanamnam lang namin yung moment. Yes, titikim na kami ng mga ibang pagkain na hindi namin natikman. Pero may budget pa rin. Dapat hindi lalagpas ng 3,000 pesos. Kapag kayong kakainin namin, lalagpas ng 5,000 pesos. Kahit gaano pa siya kasarap, hindi pa rin namin itataray. Akala ko siya. O, tatakbo na naman. Hindi pa rin namin itataray. Basta ang budget namin, meron kaming mga titikman na food na sa Osaka or sa Japan lang matitikman. Pero dapat pasok pa rin sa budget namin na 3,000 na ang pinakamahal. Kapag kalalagpas doon, no pa rin. At alam nyo guys, kung ano pa yung namimiss namin na nakakalaw. Ano yung namimiss mo? Yung kainan natin, yung restaurant, ano yun? Yoshinoya! Boses na lang muna sa Enzo. Yoshinoya, hindi namin may Yoshinoya sa may SM sa amin. Pero hindi namin matry kasi hindi namin ma-feel na nasa Japan kami. So, yun talaga sabi. Gusto namin yung order, tapos pipindot-pindot ng order, hindi yung pipilang sa counter. Ayan, ayaw mo na magpakita ni Enzo kasi sandong-sando, hindi pa nalil... So, sobrang excited namin makuha yung visa. So, yun yung gagawin namin. Titikim pa rin kami ng mga food, ganyan. Tapos basta pasok sa may budget natin. And then hindi kami na masyadong mamamasyal. Ay kami na number 36 nasa may mga inasal kami. Hindi na namin matapos-tapos ng vlog na to. So yun, gusto namin yung relax lang. So patawarin nyo na kami guys. Ibigay nyo na sa amin tong moment na to. Kasi talagang last time, from Tokyo going to Osaka, sobrang pagod na kami kasi rumatrat kami sa may Tokyo. Kaya pagdating sa may Osaka, hindi na talaga, wala na kaming maibubuga. Kumbaga, yung pagod level namin, nasa may level 8 na kaagad. So, nawalan kami ng moment na parang gusto lang namin, yung lalakad-lakad lang, kakain lang. Alam niyo naman kami, di ba gano'n kami mag-vlog, meron kaming nam-nam moments, yun yung nawala. So, please, bear with us. So, kung medyo sawa na kayo sa may mga Japan vlogs, sige, skip nyo na lang muna to. And then, promise, babawi kami sa mga susunod nating vlogs. Back to regular programming na tayo. Ay, si Enzo, nakikita nyo na ba si Enzo? Ito na yung order namin. Back to regular programming na tayo. Punta na tayo dun sa may ibang lugar. Basta ito, iregalo nyo na lang muna sa amin tong Japan. Samahan nyo pa rin kami kasi ang dami pa namin gustong i-experience at kainin sa may Japan. So, commercial break muna tayo. Nasa mga inasal na naman kami. So, ito yung order ni Enzo. Si Enzo, lagi siyang pet show. Tapos ako, lagi talaga ako na maanghang. Kapag hindi maanghang, okay lang sa akin. And then, hindi na kami nag-a-only rice. Nag-extra rice lang kami. Pero this time, kasi nga pampaano namin, pang-reward namin sa sarili namin. Check it, reward talaga. Umorder pa kami ng hindi mo ulit. So, ito na yung pinaka-extra rice namin. Ganun siya. And then, of course, ang walang kamatayan ay crema de leche. So, commercial muna tayo. Kain lang muna kami, tapos tuloy natin yung chikahan natin. Surprise! So, tapos na tayong kumain. Ipagpatuloy natin. Nandito tayo ngayon sa may BPI. So, marami kasi nagre-request sa inyo na gawa na kami ng mga, ano ba tawag dyan? Mga tips, kung paano ba makakatipid, ganyan. Yung parang mga guide ninyo going to Japan. Pero, hindi pa kasi kami masyadong confident, guys. Kasi nga, first time namin pumunta ng Japan that time. So, ang gagawin natin, wait lang kayo. Hintayin nyo itong pagbalik namin from our Japan trip for the second time. Ayan, mas confident na kami magbigay sa inyo ng tip. Ayaw naman kasi namin magdulong-dulungan. But, eto yun, bibigyan namin kayo ng pakiramdam namin na alam namin na makakatipid agad kayo or makakatulong agad sa inyo in an instant. So, simulan natin sa may pera. That's why nandito kami ngayon sa may BPI. So, ang ginawa kasi namin guys, di ba last time, nag-withdraw tayo. Yung withdraw natin ay 50,000 yen, which is ang nabawas sa may pera natin sa may bangko, nasa may 20,000 plus. Ito yon guys. Dito, sa may BPI, ang exchange rate niya lang ay 0.38. So, ang 50,000 yen natin, 19,000 pesos lang. Yes, nabili namin yung 50,000 yen ng 19,000 pesos. So, ibig sabihin, doon pa lang nakatipid na kaagad kami ng 1,000 pesos plus. So, yun na lang din yung gawin ninyo. Hindi rin advisable na from the Philippines, bibili kayo ng USD, tapos ipapapalit nyo siya sa may Japan.
2 beses kayong makakaltasan guys. Kasi una, bumili kayo ng USD dito sa may Pilipinas. And then, pagdating nyo sa may Japan, yung USD ninyo, ipapapalit nyo rin siya ng yen. So, 2 beses kayong matcha-charge. So, hindi din siya advisable. So, yon dito pa lang sa may Pilipinas, bumili na kayo ng yen para mas makatipid kayo. Pagdating naman sa may accommodation, kami, i-advise namin, doon talaga kayo sa may sentro. Ano may pinaka mga sentro sa may Tokyo halimbawa? Yung Shinjuku, yung Shibuya. Pero doon sa mga lugar na yun, sa totoo lang, mahal yung mga accommodation. Isa sa may pinakamagandang location, yung sa may Ueno. Kasi pag sa Ueno, nandun na yung Ueno Park, nandun na yung Ueno Zoo. Tapos, mas mura na yung accommodation doon. Isang sakay lang kayo papuntang Shibuya, isang sakay lang kayo papuntang Shinjuku, Asakusa. So, doon yung ideal. Yung mga accommodation doon, nagre-range lang yun ng 2,000 to 3,000 pesos. So, ganun yung gawin nyo. Kami sa Minipori, although convenient din naman siya, kaya lang tuwing pupunta kami ng ibang lugar, nagdadalawang sakay kami. Tag-ulan na ngayon sa may Japan, guys, ha? Today is, nasa may dulo na tayo ng June. Tag-ulan na yung June, July na yan. So, ito pa isang advice na ibibigay namin sa inyo. Remember, inulan kami sa may Disneyland. So, ang gawin niyo ganito. By this time naman kasi, hindi naman marami yung pumupunta ng Japan at hindi puno yung mga ganong attraction. So, wag muna kayong mag-book ng Disneyland, Disney Sea, or Universal Studios. Kasi, kapag ka nag-book agad kayo, wala kayong choice. Kapag ka umulan, itutuloy nyo talaga siya kasi non-refundable siya. Tulad yung nangyari sa amin, inulan kami sa Disneyland. So kung katulad namin kayo, na kahit na ganun yung situation, na i-enjoy ninyo, go for it. Pero kasi paano kung meron kayong bata, nakasama, or matanda? So ang gawin ninyo, pagka nandun na kayo sa may Japan, i-check nyo yung weather, kasi accurate naman siya. And then kapag alam ninyo na hindi masyadong uulan, or hindi talaga uulan at all, doon kayo mag-book ng inyong attraction. At syempre, singit ko na. Gamitin nyo na yung bago naming promo code na Go with Mel Kluk para magkaroon kayo ng up to 5% discount sa lahat ng attractions at hotels all over the world. Ito na po yung bago nating promo code na makiklaim nyo na starting July 1. Yung luma ninyong promo code, okay lang yon. Magagamit nyo pa yan hanggang August 16. 18 pala. Ang dami ko daw mali. So, gamitin nyo na yan kaagad yung old promo codes natin and i-claim nyo na yung bago nating promo code sa may July 1. Yes, pumunta na tayo ng Japan. Please help us. Ano pa ba yung pwede nyong i-recommend sa amin na kainan, anong mga restaurant, anong mga pagkain yung pwede naming i-try. So, please comment down below para pagdating namin ng Japan, matatry namin. Basta guys ha, dapat on a budget tayo. Dapat hindi lalagpas ng 3,000 pesos per meal. Okay? Siyempre, tayo, no? Budgetarian tayo. So ngayon, ano bang ganap ngayon? So, ibibili na natin si Enzo ng baggage niya. Ano tawag doon? Luggage! Puro naman bali ako. Ano ba naman yan? Parang hindi masaya si Enzo. So, bibili na natin siya ng luggage. Kasi sa Japan, ang dami talagang lakad. So, it's about time. Pero, titipirin pa rin natin kung magkano lang yung kaya natin. So, bago tayo bumili ng luggage ni Enzo, maiba naman, shoutout muna tayo. Dito natin sa may gitna ilagay. Kasi baka mamaya kayo, charot-charot, ha? Mamaya, pinapass forward ninyo para malaman ninyo kung na-shoutout kayo o hindi, So, by this time, dito tayo sa may gitna. So, shoutout muna tayo kina Far and Away, Winter Spring, Sheershent, Jing Morada, Kuya JTV, Snow Bill, Lisa Life in Japan, Karina Garcia, Ruby Rurut, Poverty Princess, at happy birthday kay Chos Creation. Happy birthday! Ayan nga yung sinasabi ko sa inyo, mas maganda talaga kapag siya na-shoutout namin kayo, totoong pangalan talaga. Next time kayo shoutout namin yung nasa may Facebook na lang, tsaka Instagram. Charo! Maraming salamat sa support ninyo. And now, let's go, samahan nyo po kami na bumili ng luggage ni Enzo. Tara, let's all move on. Ang importante, makakapunta pa rin tayo ng Japan. So, bago tayo bumili ng maleta ni Enzo, dumaan muna tayo dito sa may Ugbo. O, diba? Napanood nyo na by this time yung vlog natin sa may Chinatown, yung food trip natin. So, nandito kami sa may Ugbo. Ito yung kakainin namin, guys. So, yung in-order ko ay liempo. Sizzling liempo.
140 pesos siya. Only rice na and only gravy. Yung kay Enzo naman ay T-bone. T-bone, which is 210. Only rice na rin siya and only gravy. So check natin ha. Alam niyo naman tayo, nag-aano tayo. Ano tawag doon? Tender check? So tignan na natin. Ito yung T-bone. Ay. Naku guys, alam nyo na. Nangihingi siya ng ano. Ang tawag doon? Na kitchen knife. Ay, naku guys. Ay. Guys, lakad lang tayo saglit. Para kumbaga paano lang namin siya, pa-preview. Kung gusto nyo i-feature natin to ng solo, itaas nyo lang yung inyong mga kamay. Ayun, daan lang tayo. Ayun na meron dito guys. Oh. Ano tawag dito? Tanghulu. And then merong iba't ibang klase ng seafood na luto. Sizzling seafood. Ayan, katulad yan. Lalakad pa tayo rito. Oh. Eto guys, hindi nyo na kailangan pumunta ng India or ng Nepal. Meron ditong panipuri. Ayan. Favorite na Enzo. Yung suka, lasang curry. And then, lakad lang tayo dito. Ang dami nyo na dito pagpipilian actually. Ayan o. Meron dito mga dynamite. And then, iba't ibang klase ng juices here. Ayan. May shawarma. And then ito, para na kayong nasa may South Korea. So yeah, so marami kayo rito pagpipilian. So sige na, i-comment down below nyo. Gusto nyo ba i-feature natin to ng solo niya? Next time na, kasi maganda dito pumunta kapag kagabi talaga. So ngayon kasi maaga-aga pa, yung iba nagsiset up pa lang. So balik tayo rito kapag gumabi na. Ngayon, back to regular programming na tayo. Umiiyak na si Enzo, baka daw kasi ano na ako, magbago daw isip ko na ibili siya ng baggage. Kasi nga di ba guys, sinabas nyo yung sinabi sa mga vlogs natin na kawawa naman si Enzo, bili na ng luggage dyan. Oo. Hindi na kailangan magbuhat. Gigigil ako, lagi itong paawa. Charot! So ibili na natin siya para nga kapag ka nag-Japan tayo ulit. Guys, dito na tayo sa may SM and Central. yes, ito pinakamalapit namin ng SM. So ito na maghahanap na tayo ng maleta ni Enzo. Excited ba kayo? So kami lang na-excite. First time ni Enzo, guys. Sa bagay ako din naman, first time ko lang din nung last time. Yung sa akin nga, ano lang eh, free lang. Ay, ang ganda naman ng polo rito. Guys, pakita na namin sa inyo ng kaunti. Oh, guys, oh. Very, ano, saan to, best? Thailand. Very Thailand, oh. Ba? Ang gaganda, oh. Sa Thailand, mga nasa may 300 pesos or 450 lang to. Magkano dito? 800? Mahal. Mas mura talaga sa may Thailand. Kaya kapag nasa Thailand kayo, guys, alam nyo na. Bumili na kaagad. Buti na naka-isang polo na ako sa Thailand. Tara na, go. Punta na kaagad tayo sa may bilihan ng maleta. Magtanong ka na, bes. Eto na. Dito lang muna kami sa may mga mumuray. Magkano yan, bes? Ayan, guys, oh. Ano siya? Magkano yan? 129 na. Oh, 1299 lang, guys. Pasok na pasok sa budget natin. Hindi naman kasi siya o 1,000 na lang daw. Actually, carry na sa amin yung ganito kasi hindi naman siya ano tawag doon? I-check-in. So kami lang mismo yung may hawak. Hand-carry lang. So kami mismo yung may hawak. Yung kailangan kasi yung matibay na matibay, yung talagang i-check-in. Ginagawan pa namin ng dahilan yung pagiging namin. Correct. Dami naman magagalit. Sabi, tinitipid na naman namin yung Guys, 999, naka-promo. Try natin. Diba? At least medyo masira man. Hindi masakit sa bulsa. Pwedeng bumili ulit. Ayan, wala pa kaming alam kung anong mga luggage yung pwede. Kung ano yung maganda. So, pwede na to. Try na natin. Ayan 999. Carry na to. Nasa may gumagamit naman yan. Charot! Ang dami namin sa paliwanag. Pwede na to, carry na. Parang ganyan din naman yung sa akin eh. Yung Rudy Project. Yung Rudy Project na free lang. Ito kasi first time bibili. Carry na yan siguro. Okay na yan. Guys, yabang na Enzo, meron ng maleta sa Enzo worth 999 pesos. Tapos kung maka-arte, akala mo mamahali. Di ba guys, ganito yan. Pag nasa airport ka, magpo-post. Ayan guys, feel na Enzo. Di ba? Umaarte pa siya, di ba? Ako din naman ako ngayon, guys. So, may effort ako, nagsombrero ako, nagturno ako. Parang hindi naman tayo masyadong mamata. Charot. Oo. Kasi kami, kapag lumalabas nga kami, nakaano lang talaga kami, pambahay na pambahay. So, ngayon, medyo effort ng kaon. Yay! Meron ng maleta si Enzo. Hindi nyo na ako ibabash. Charot.
So ayan, gagamitin natin yan kapag ka international travel lang. Kasi iba pa rin talaga yung ano, yung nadadala mo yung gamit mo. Yung kunyari sa jeep, ano mo siya, ang tawag doon, Nalagay sa nagkakandong mo siya. Oo. Ito kasi hindi mo naman ito pwedeng makandong. So ayun siya. So ayun, maraming salamat at sinamahan nyo kami sa walang kakwenta-kwenta. Ito na naman sa walang kakwenta-kwenta vlog na to. Hindi, ano naman to, update lang naman to. So sa susunod na magkikita tayo, nasa Japan na ulit tayo. Yay! So hayaan nyo na kami guys. Ibigay nyo na sa amin tong Japan para matapos na nga yung craving namin sa Japan. Kasi kahit nga natutulog kami, puro Japan, naririnig ko talaga yung tunog ng train, ano pa, Pag mag-CR kayo, nahanap yung automatic. Oo, kapag nagro-room tour tayo, puro yung nahanap namin, yung Japan na style. So ayan, hayaan nyo na to sa amin. Tapos after nito, back to regular programming na tayo. Ayan. So maraming salamat po ulit at magkita-kita po ulit tayo sa Japan na. Bye everyone!